Ang bibi mo at ang bibi ko. I love you! Love you, pare. Bibo! Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping bullying. Yes, friend, ikaw ba ay minsan na ring naging tampulan ng tukso dahil sa itsura mo, dahil sa pangangatawan mo, or dahil sa mga katangian mo na nakikita nila sa'yo at hindi mo naman ginusto? Nako, kapag ganyan ako, sabihin mo sa mga bully, what is beauty if your brain is empty? Ganon. Ay nako, pero seriously mga yes-friend, no, isa pa rin po ang bullying sa mga issue ng lipunan na hanggang ngayon ay hindi pa rin natutugunan, 'di ba? At kung iisipin ay nakakalungkot, no? Nakakalungkot man isipin, pero mas laganap ito sa mga lugar kung saan dapat namumutawi ang kabutihan, kung saan ay dapat tinuturo ang kagandahang asal, at nangyayari ito sa mga kabataan. 'Di ba? Nangyayari siya sa mga eskwelahan, sa mga palaruan, which is unexpected. Kasi hindi ba dapat yun yung mga lugar kung saan ay safe ka? Safe yung bata, safe yung anak mo, safe sa mga kalaro niya? Pero bakit ganon? Kaya mapapatanong ka minsan no, kung bakit may mga ganyang klase ng tao. At bakit nagsisimula ito sa murang edad kung minsan or madalas. Yung akala nila ang laki-laki na nila. Akala nila walang makakatibag sa kanila. Akala nila lahat tiklop sa kanila. Pero kapag pinatulan mo naman, magsusumbong sa mama, di ba? Tapos sasabihin ng nanay, naku, bakit nyo ginaganyan yung anak ko? Grabe naman kayo. Hindi nyo ba alam, napakabuti niyang tao eh. Hindi ka sure. Di ba? Kaya bilang mga magulang po, no? Kaya bilang mga guardian, importante po yung values na isinasaksak natin sa kokote ng mga anak natin. Wow natin. Naging magulang si Biboy Bibo, anak mo lang yan, hindi ko anak yan, bahala ka dyan. What I mean is, mahalaga yung guidance ng parents sa mga anak nila. Kasi sa bahay naman talaga nagsisimula ang lahat, 'di ba? Kung ano yung nakikita ng anak mo or ng bata sa isang household, yun malamang sa malamang yung i-apply niya kahit saan siya magpunta. Kahit saang lugar mo siya dalhin. Pero kung itinuturo natin yung puro kabulastugan, ninonormalize natin na okay lang naman manghamak ka ng kapwa, yan talaga yung mangyayari. Yan talaga yung magi-instill sa utak niya. Kung nakikita nila sa mga mas nakakatanda sa kanila na parang okay lang kung mangahama ka ng kapwa, yun ang magiging tama sa paningin ng mga bata. Pero kung ang ituturo natin sa kanila ay maging mabuti sa kapwa, kung magiging example tayo, yun yung tutularan nila eh. Kaya kung alam mo, ikaw yes friend, bilang magulang, at aware ka at ramdam mo na bully ang anak mo at hinahayaan mo lang siya, wala kang pakialam sa kanya at tila ba proud ka pa, hindi mo dinidisiplina, ngayon pala maghanda ka na ng pangpiyansa. Well, for some cases din naman, no, sige, ibigay natin to dun sa mga bata na mabait naman talaga. Pagdating sa bahay, okay naman, hindi makabasag pinggan, sinusunod ang lahat ng utos ni inay at ni itay. Pero paglabas ng bahay, pagdating sa palaruan, pagdating sa eskwelahan, grabe mang bully. Grabe mang hamak ng kapwa sa murang edad. Maaring sabihin na natin na may pinanguhugutan din siya, no, na baka maliit lang ang tingin sa kanya pagdating sa kanila, kaya pagdating sa labas, gusto niya siya yung malaki, siya yung dominant, 'di ba? Pero
hindi po ako expert, no? Hindi ako professional pagdating sa usaping ito, pero sigurado ako sa sasabihin ko na ang pambubuli po ay may hindi magandang epekto sa isang tao. Both ways. Pagdating sa nangbubuli at sa nabubuli, may hindi po yan magandang effect. Kasi, especially, di ba, for those who are victims ng bullying, hindi nila alam na grabe na pala yung epekto sa kanila. Na naaapakan na pala yung kumpiyansa nila. Kaya para dun sa mga nambubuli naman, hindi nyo alam kung anong klase ng dignidad or level ng pagkatao yung inaapakan ninyo. Level ng kumpiyansa yung sinisira ninyo. Every time na may biktima kayo ng pambubuli ninyo. But then again, hindi po ako expert. Hindi ako professional. But in my opinion, bullies are the real weak ones. Sila yung totoong mahina. Sila yung totoong kinakailangan ng tulong. Kasi mga insecure sila sa mga bagay na wala sila at hindi nila kaya. Kaya ikaw kung bully ka, nako, ito ang sinasabi ko sa'yo. Hindi mo maidadaan sa pambubuli ang pag-asenso sa buhay. Hindi ka amazing tignan sa part na yan. Hindi nakaka-wow ang tapang niya. Walang ganon. Walang ganong factor sa'yo. Hindi ka amusing sa part na yan. Instead, gumawa ka ng tama at kabutihan sa kapwa mo kasi yun yung mga tipo ng tao na hinahangaan at pinapalakpakan ng mundo. Tsaka humanap ka ng katapat mo, pwede ba? Alam naman natin na kinakaya-kaya mo lang yung mga mas maliliit or mas mahina sa'yo, di ba? Pero kapag hinarap ka naman sa mas dominante sa'yo, yung mas malaki sa'yo, tumitiklop din yung buntot mo at bumabahag na parang aso. Oo, hindi kita binabuli ha. Baka sabihin mo, binabuli ako ni Biboy. Hindi. Sinasabi ko lang, yung totoo, diba, na kilalanin mo yung babanggain mo, diba? Or mas better, wag ka nang bumangga sa kahit sino. Huwag ka nang manghamak ng kapwa mo tao kasi hodang mas malaki o mas maliit pa yan sa'yo, mas magandang mamuhay nang wala kang binabanggang kapwa mo. Namumuhay ka ng payapa. Lahat kaayos mo, lahat kabati mo, di okay sana yung mundong ginagalawan mo, di ba? Hindi na pagsasabihan ka lang ng konti, akala mo, binubuli ka na rin, pabalik. Ulo, iyakin ka naman Charot lang. Pumapatak naman agad yung luha mo, yun palang sinasabi ko. Di ba? Kasi ako nagsasabi sa'yo, yes, friend. Kung ganyan yung ugali mo, bully ka ng bully, one day makakahanap ka ng katapat mo yung hindi mo kaya, yung mas malala yung ugali sa'yo. Kaya, kung ako sa'yo, hanggat maaga pa magbago ka na, be kind to others. Be kind to everyone. Kaya para po sa mga yes friend naman natin, no, na nabibiktima ng bullying, yung mga hindi makatulog sa gabi, natatakot na pumasok sa eskwela kinabukasan kasi alam nilang nandun na naman yung mga titira sa kanila, yung mga ansya sa kanila, mangbabardagol sa kanila, mambubuli sa kanila, lagi mong tatandaan na may mga nagmamahal sa'yo. May halaga ka sa mundo. At alam mo sa sarili mo yung totoo, na hindi ka mahina, na hindi ka talunan, na may ibubuga ka. Diba? Hindi ka pambasura. Kasi ikaw ay pambihira. Yes. Diba? Sabihin mo sa mga classmates mo, ay hindi ako talunan. Hindi ako pambasurahan. Kasi sabi ni Biboy Bibo, pambihira daw ako. Talaga, diba? Pambihira ka. And as much as possible, yes friend, have courage. No, magkaroon ka ng lakas ng loob. Speak up. Huwag kang matakot. Magsabi ka kung alam mong nabibiktima ka na dahil wala sa'yo ang mali. Nasa kanila. Marami kang kakampi dito. Oo, maraming matapang na pwedeng magtanggol sa'yo. Sama mo na si Biboy Bibo. Ha? Kapag may nang bully sa'yo, sabihin mo lang yung pangalan ko. Sabi mo, Biboy Bibo. Titiklop niya yung mga yan sa'yo. So bottom line, yes friend. Ang reminder lang sa atin ng usaping ito ngayong gabi is libre lang ang maging mabuti. Walang bayad yan. Mas piliin mo ang malasakit kesa sa galit. Mas piliin mo ang kapayapaan kesa sa kasamaan.
para yung buhay mo ay mas maging magaan. Yan ang iyong tatandaan. Diba? Hindi yung nangahamak ka ng kung sino-sino, diba? Tapos kapag nakahanap ka ng katapat mo, sasabihin, ay grabe ka naman, inaano mo siya, kawawa naman, nasa ano na nga siya. Ayoko magsabi ng lugar. Nothing beats a jet ski holiday. Charot lang. Ay, naku, bala kayo sa buhay ninyo. Well, anyways, mga yes friend, 3 oras na bibit sayang ang ating pinagsamahan. Nakakapiling nyo po ang bibi nyo sa radyo. Ako po si DJ B-Boy Bibo, ang DJ na mabilis bumayo, ang dila sa mikropono. Magkasama at magkarinigan po tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM. Solid! Good night, Bibi!